Sa isang liblib na baryo, may isang kainan na pinipilahan ng mga tao araw-araw dahil sa adobo ni Mang Karding. Sabi nga ng mga kumakain, walang tatalo sa sarap, bango at linamnam ng luto ni Mang Karding. Kahit marami pang karinderya sa lugar, iba raw talaga ang lasa ng kanya. Tipong walang matitira sa plato, simot hanggang sa huling patak ng sabaw. Marami nang nagtangkang tanungin ng matanda kung ano ang sikreto niya. Pero tawa lang ang sagot ni Mang Karding. Sabay sabing, sikreto yan, baka maagaw niyo pa mga suki ko. Walang nagtanong pa muli. Maliban kay Alvin, isang binatang mahilig magluto at matagal nang gustong malaman ang lihim ni Mang Karding. Isang gabi, matapos magsara ang kainan, palihim niya itong sinundan. Tahimik niyang binuntutan ang matanda hanggang sa makarating sila sa isang taniman sa dulo ng baryo. Basang-basa ang lupa roon kahit hindi naman umuulan. May kakaibang amoy ng nabubulok na karne at matabang singaw ng lupa na hindi niya maipaliwanag. Maliwanag ang buwan kaya malinaw niyang nakita ang ginagawa ni Mang Karding. Nakaluhod ito sa lupa. Pumipitas ng mga gulay na tumutubo sa paligid ng malalalim na hukay. Pinunasan ng matanda ang isa sa kadahan-dahang dinilaan. Doon niya napansin. May sumamang maliit na gulay. Isang eyeball. Nanlamig si Alvin. Napahawak siya sa bibig pero hindi makasigaw. Ngunit habang nakamasid, bigla niyang narinig ang mahihinang ungol sa mismong paanan niya. Gumagalaw ang lupa. May mga kamay na lumilitaw mula sa ilalim. Mga butot balat, nangingitim, humihingi ng tulong. Hindi na niya napigilan. Napasigaw siya. Napatigil si Mang Karding. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At ngumisi. May bago na naman akong pataba, bulong nito. Tataka sana si Alvin pero biglang may kumapit sa kanyang paa. Isang kalansay na kamay. Humihigpit ang kapit, parang hinihila siya pababa. Sa isang kumpas ng kamay ni Mang Karding, gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim lumitaw ang mga bangkay at hinila siya pababa. Kasabay ng mga sigaw niyang unti-unting nilamon ng lupa. Tahimik na ang taniman muli. Si Mang Karding parang walang nangyari at nagpatuloy sa pag-aani ng mga gulay. Mga gulay na tumutubo sa katawan ng mga taong naging pataba ng kanyang tanim. Kinabukasan dagsana naman ang mga customers sa kainan ni Mang Karding. Nakangiti itong nagluluto. Nagsasandok at nag-aabot ng adobo sa mga suki niyang sabik kumain. Walang nagtatanong. Wala na rin si Alvin. At habang kumakain ng mga tao, walang nakakaalam ng kretong sangkap ng niluluto ni Mang Karding ay ang laman at dugo ng mga taong